your overflowing blessing. Overflow blessing. So ano nga ba yung nakakaharang sa ating umaapaw na pagpapala? Sapagkat sinasabi sa banal ng sulatan na ito yung ang Diyos ay hindi maramot. So yung kanyang panustos ay hindi nauubos. So yung kanyang biyaya hindi nauubos. Kaya kung hindi natin mararanasan ang pag-apaw na kanyang ipinangako, ang tanong ay hindi tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit tungkol sa kung ano ang maaaring humahadlang sa pagpapala. Kaya nga ito yung sinasabi na, naramdaman mo ba na ibinigay na sa iyong mga kaya, ngunit kulang pa rin? So, nararamdaman mo ba na binigay mo na ang lahat ng mga kaya, ngunit kulang pa rin, hindi mo pa rin nakakamtan yung mga gusto mo? So, mayroon bang espiritual na pagharang sa pagitan ng iyong kakayahan, ngunit kulang kakayahan at pag-uumapaw ng Diyos? Mayroon ba? So, kaya nga ito yung ating pagdinilayan-nilayan. What blocking your overflow blessings? Ano ba nga ba yung nakakaharang sa ating mga umaapaw na pagpapala? So, kaya nga ito yung ating pagdinilayan-nilayan. 5 karaniwang nakakaharang sa ating umaapaw na pagpapala. So, ito yung ating pagdinilayan-nilayan. Yung mga una, ito yung disobedience to God's word. So, ito pala yung nakakaharang para sa ating pag-uumapaw na pagpapala. Yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos, yung pagsuway. Pagsuway natin sa salita ng Diyos, ito yung nakakaharang sa ating mga pagpapala. Ito yung panganib ng pagwawalang bahala sa sinasabi ng Diyos. Ang pagsuway sa salita ng Diyos ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang espiritual na hadlang. Kapag alam natin ang sinasabi ng Diyos, ngunit pinipili natin ang ating sariling paraan. Ito ay nilalabanan natin ang kanyang kapangyarihan at tinatanggihan natin ang kanyang karunungan at inaalis natin ang ating sarili mula sa kanyang pananakop. So kaya nga ito yung buong banal na kasulatan, ang pagsuway ay humahantong sa pagkawala o pagkaantala o disiplina at maging pagkawasak. Hindi dahil ang Diyos ang malupit, ngunit dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayong labis upang hayaan tayong manatili na sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga ang pagsuway sa salita ng Diyos, ito yung nakakahadlang para sa ating pag-uumapaw na pagpapala. Kaya sinasabi niya sa Deuteronomy 28 verse 1, sabi niya rito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. So, ibig sabihin, kapag susundin natin ng buong ang Panginoon, so sabi niya, nangako siya, na kapag susundin natin ang lahat ng kanyang mga utos, ibibigay niya sa atin. Ngayon, itataas tayo ng Panginoon sa lahat ng mga bansa sa lupa. So, ibig sabihin, lagi tayong pagpapalain ng Diyos saan man tayo pumunta dahil tayo sumusunod sa Kanya. Kaya ang sinasabi pa niya sa verse 2, Deuteronomy 28 verse 2, and all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So ito yung kapag sinunod natin, wala nang hadlang para sa ating pag-uumapaw ng pagpapala. Kapag sinunod natin ang Diyos, sapagkat ito yung sinasabi na ito yung nagpapakilala ng isang makapangyarihang bahagi sa mga pagpapala ng pagsunod. So nangako ang Diyos na itataas tayong lahat at sa ganang pagpapalain ang mga taong buong pusong sumusunod sa kanyang mga utos. So kaya kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, ibig sabihin ito yung mga humahadlang sa atin
para tayo pagpalain ng nag-uumapaw. Ito yung pag-disobey ng kanyang salita. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan, ang mga bungang ito sa isang buhay na naayon sa kanyang kalooban. Kaya nga ito nagpapaalala sa atin na ang pagsunod ay hindi mabigat, ngunit ang landas tungo sa pabor, provisyon, proteksyon ng Diyos. So kaya nga, ito yung sinasabi na kapag tayo sumusunod, nasa atin ang pabor, nasa atin yung paglalaan niya para sa atin at iniingatan niya tayo kapag tayo lumalakad sa kanyang mga daan. So ang kanyang mga pagpapala ay hindi lamang darating sa atin, ngunit ito'y aasahan, sasamahan niya tayo. So ibig sabihin, kung ganap natin sunusunod ang Panginoon, lahat ng mga pagpapala ay darating sa atin. Amen. So lahat ng pagpapala, kaya nga blessing flow. So ibig sabihin, ang mga pagpapala ay malayang dumadaloy kapag ang pagsunod ay buong puso. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni King Saul. Mababasa natin yan sa 1 Samuel, verse 15, 1 Samuel 15 verse 3. Sabi niya rito, ito yung pagsunod ni King Saul. Ito yung pagsunod na sinasabi, dahil dito, ngunit iniligtas niya si Haring Agag at pinakamagandang hayop. Ito yung sinabi ng Diyos kay Saul na lusubin at lipunin ang mga Amalekita. So kaya nga sinasabi niya rito, ngayon, yumaong ka, lusubin mo ang mga Amalekita at lubos mong lipunin ang lahat ng pag-aari nila. Huwag mo silang patawarin. Patayin mo ang mga lalaki at babae, mga bata at mga sanggol, mga baka at mga tupa at mga kamelyo at mga asno. So dito, sinasabi dito, ito yung utos na ito mula sa Diyos kay Saul, kay King Saul, sa pamamagitan ng propeta na si Samuel, ay bahaging isang banal na paghatol laban sa Amalekita para sa kanilang matagal na pagkapuot sa Israel. So kaya nga sinasalamin ito ang katarungan ng Diyos, ngunit ipinabangon din nito ang mahihirap na tanong para sa maraming mananampalataya. Kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan tungkol, ito yung hindi lamang tungkol sa pakikipagdigma, kundi tungkol din sa pagsunod. So kalaunan ay hindi sinunod ni King Saul ang utos ng Diyos. So ito yung bilang resulta, tinanggihan niya ang Diyos kapag bilang hari. So ito yung sa bandang huli, nagtuturo ang bahagyang sumusunod na pagsuway pa rin. At ang Diyos ay nagnanais na sundin kaysa sakripisyo. So ito yung pagpapaalala sa atin na seryosohin natin ang tagubilin ng Diyos, hindi niya sinunod ang tagubilin ng Diyos at ganap na sundin ang tinig ng Diyos, hindi niya sinunod. So kaya nga ito yung pag-disobey sa salita ng Diyos ni King Saul na yun yung nagdulot sa kanya. Ito yung sinasabi pa na ipinagkatuwiran niya ang kanyang pagsuway. So, nangangatuwiran pa siya. So, dahil dito sinabi ni King Saul na iniligtas niya ang mga hayop upang ihain ang mga ito sa Diyos, mga dahilan para sa pagsuway niya. So, kaya sinasabi niya sa verse 15, 1 Samuel chapter 15 verse 15, sumagot si Saul, dinala sila ng mga kawal mula sa mga Amalekita, iniligtas nila sa pinakamabuting tupa at baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos. Ngunit lubos naming nilipol ang iba. So ito yung pangangatwiran dahil sa pag-disobey niya. So ito sinubukan ni King Saul na bigyang katwiran ng kanyang pagsuway sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga kawal at pag-angkin na ang mga iniligtas na hayop ay nilaan para sa paghahain sa Diyos. Gayunpaman, ang Diyos ay nag-utos na ganap na pagkawasak
hindi piniling sumunod ni King Saul. Ang tugon ni Saul ay nagpapakita ng isang pusong mas nakatuon at nagpapakita ng reliyosong kaysa sa pagiging tunay na masunurin. So hindi niya sinunod yung utos dahil yung pangangatuwiran niya, nilaan niya yung mga hayop para ihandog sa Diyos. Kaya nga sinasabi dito na ito yung sa pandaling, ito nais ng Diyos ang buong pagsunod, pusong pagsunod. Hindi yung mga dahilan or dahilan ng mga reliyon. Ang tunay na debosyon sa Diyos ay ipinapakita hindi sa kung ano ang inaalok natin, ngunit sa pamamagitan ng kung paano tayo nakikinig at sumusunod sa Kanyang salita kahit na may halaga ito sa atin. So kahit mahalaga sa atin, kailangan natin sundin ang salita ng Diyos. Kaya nga si King Saul ay nag-disobey siya, gumawa pa siya ng pangangatwiran. So ano pa ang tinuturo dito sa King Saul? Ito yung halimbawa ng pag-disobey. Ito'y mas natakot siya. Si King Saul, mas natakot siya sa mga tao kaysa Diyos. So ayaw ng Diyos na mas matakot tayo sa tao. Di bali na matakot tayo sa Diyos, huwag lang tayo matakot sa tao. Kahit na magalit yung tao sa atin. Di ba sa pagpapahayag natin, maraming nagagalit sa atin. So dahil hindi nila kayang unawain, huwag tayo matakot sa mga nag-uusig sa atin. Si King Saul, dahil sa kanyang takot sa mga tao, hindi niya sinunod ang Diyos. So kaya nga sinasabi ito yung, ako'y natakot sa mga tao, kaya't ako'y nagpasakop sa kanila. Hinayaan niyang gabayan ng opinyon ng publiko ang kanyang mga desisyon. So huwag tayo makikinig sa mga desisyon ng mga publiko. Tulad ni King Saul, dahil sa kanyang pag-disobey, so yung pagkatapos na sinabi ni King Saul kay Samuel, ako'y nagkasala, nilabag ko ang utos ng Panginoon at ang inyong mga utos, natakot ako sa mga lalaki, kaya't ako ay sumuko sa kanila. So, mas natakot si King Saul sa mga tao kaysa Diyos. Kaya nga siya ay nagkasala, nag-disobey siya. So, ito yung kasalanan, ipinagtapat ni King Saul sa kanyang kasalanan at dinamin na hindi niya sinunod ang utos ng Diyos dahil mas natakot siya sa mga tao kaysa Panginoon. So kaya nga ang kanyang kabiguan ay hindi lamang mismong gawa, nag-ugat ito ng nakalulugod sa mga tao at naliligaw na takot. So kaya nga ito nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamumuno at tapat na pagiging disipulo ay nangangailangan ng lakas ng loob na sundin ang Diyos. Kaya nga ito sinasabi na kahit na ito ay hindi popular o kahit na ito ay mahirap, so dapat ang takot ng mga tao ay maaaring humantong sa compromise. So ngunit ang takot sa Panginoon ay humahantong sa karunungan, pagsunod, pagpapala. Kaya mas dapat sundin natin ang Diyos kaysa sa tao. Dahil kapag tayo sumunod sa tao, nakukompromise tayo. So ibig sabihin, okay lang na sumunod ka sa tao, as long as na mula sa Diyos ang kanyang sinasabi. Kaya nga dahil dito, yung pagsisisinig ni King Saul ay nagpakita sa atin na pagkaantala ng pagsunod ay maaari rin magdulot na malubhang kahinatnan. Kaya nga ito yung naghumahad lang sa pag-uumapaw na pagpapala yung hindi pagsunod. Kaya nga ano pa ang kahinatnan ni King Saul, siya ay nawala niya ang pabor at paghatid ng Diyos. So dahil dito, nawala ang pabor kay King Saul. Tinanggihan si King Saul, tinanggihan ni Saul ang salita ng Diyos, at tinanggihan ng Diyos ang pagiging hari niya. At pinili si David bilang kahalili niya. So, ito yung kahinatnan kapag nag-disobey tayo sa salita ng Diyos. Wala na yung pabor sa atin. Wala nang pabor. Tulad ni King Saul, mababasa natin yan sa 1 Samuel 15 verse 28. Sinabi sa kanya ni Samuel, pinagtanggal ng Panginoon ang kaharian ng Israel mula sa iyo ngayon at ibinigay ito sa iyong mga kapitbahay sa isang mas mabuti kaysa iyo.
So kaya nga, ang pagpapala ay hindi makakarating kapag yung pabor ng Diyos kapag tayo nag-disobey. So ito yung sinasabi na ang paghatol sa pagsuway ni King Saul, dahil tinanggihan niya ang utos ng Diyos, tinanggihan din siya ng Diyos bilang isang hari. Ang pagwasak sa kaharian ay sumisimbolo kung gaano kalubha ang pagsuway sa mata ng Diyos, lalong-lalo na mula sa mga pinuno ng pinagkatiwalaan ng kanyang kapangyarihan. So kaya nga, ito yung sinasabi na, ito yung pag-disobey ni King Saul na, ito yung bahagyang pagsunod ay pagsuway sa pagbabalakayo. So kaya nga, ang pagkaantala o binagong pagsunod ay nagpapakita ng ating puso. So kaya nga, ito yung mas pinakalaga ng Diyos ang pagtitiwala at pagsunod kaysa ritual na ginagawa ng mga tao. Kaya nga ang tunay na pagsunod ay paggawa ng sinasabi ng Diyos. Kung paano niya sinasabi, kapag sinabi niya, dapat nating sundin. Amen. So kaya nga ito sinasabi, anong dapat nating isabuhay. Kailangan natin na ito yung pinangahawakan ba natin na pumipiling pagsunod o sinusunod lamang natin ang mga bahagi ng salita ng Diyos na pagginhawa para sa atin. Kaya nga ito nagbibigay katuwiran mo ba ang pagsuway sa wikang pangreliyon? So, mas nababahala ka ba sa iniisip ng mga tao kaysa sinasabi ng Diyos? So yung iba mas natatakot sila sa mga tao. Hindi sila natatakot sa salita ng Diyos. Wala dito. Amen? So kaya nga ito sinasabi na dapat tanungin ang Diyos kung saan tayo naantala o pinalabnaw ang ating pagsunod at iwasto ito agad. So dapat tanungin natin ang Diyos. Saan ba tayo naantala? Ano ba yung hindi natin nasunod para maiwasto natin?